بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. So alhamdulillah, unang-una sa lahat lagi papasalamat tayo sa Allah Tabarak wa Ta'ala sa pagbibigay sa atin palagi ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral ng aralin tungkol sa Islam, lalong-lalo na ang pag-aaral ng ating akida o ng tauhid, dahil ito ang pinaka-darura o muhim o napakahalaga at importanteng bagay na pag-aralan ng lahat ng Muslim at ng mga human being. So ang topic natin ngayon ang isang sa mga risala ni Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Katulad na nabanggit natin nakaraan, ito ang gagamitin natin mga aklat sa akida, sa hadith. Halimbawa, kitab at-tauhid, ito tuloy natin, umpisa rin natin sa umpisa. Tapos itong Nawaqid al-Islam, tapos kitab al-Fiqh sa Sahih al-Bukhari, tapos yung matan ng Ajurumiyya sa Lugat al-Arabiya o sa Nahu. So ang ating topic ngayon ay ang syar ng Nawaqid al-Islam. So ang Nawaqid al-Islam, actually ito ay isa sa mga risala ni Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, na ang aklat na ito ay isa sa maigsing aklat o risala o sulat o message na kung titignan natin ang kanyang kahalagahan sa ating mga Muslim, lalo-lalo sa panahon ng pitan o fitna o pagkakawatak-watak ng mga Muslim, ito ay isa sa napakahalagang aralin, ang pag-aaral ng nawakid o invalidators o nagpapawalang bisa ng ating Islam o iman o ng ating din. Ang mga bagay na nagpapawalang bisa o naglalabas sa ating religion. So, qala al-muallif rahimahullah, Nawaqid al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqid al-Islam. I'lam anna al-nawaqid al-Islam 10 nawaqid. Al-awwal ash-shirku fi ibadati Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qawlihi, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lid-dhalimin min ansar. Wa minhu ad-dabhu li ghayrillah kaman yadbahu lil jinn aw lil qadar o lil qad. So dito muna tayo sa unang nawaqid. Pwede pakibasa muna. Pagano? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqid al-Islam للشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. أول، الشرك في عباد الله تعالى. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم ذبح لغير الله، الذبح لغير الله، كمان يذبح للجن، يذبح للجن وللقبر. Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، Hindi, bukan balik. Doon pala, ito ang topic natin ngayon. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم الذبح
لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. So katulad na nabanggit natin kanina na ang nawakid al-Islam, ito ay isa sa mga napakahalagang aralin tungkol sa Islam. Ang salitang nawakid, ito ay jam'un nakid. Ito ay plural ng nakid. At ang ibig sabihin nito ay sa Arabic ay mufsid o yung mubtilat. At kapag isinali natin, ito yung nagpapawalang visa, nag-invalidate o naglalabas sa isang tao sa Islam. Kaya ang pag-aaral o ang pagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa mga bagay na ito ay napakahalaga sa isang Muslim. Hindi lamang mahalaga sa mga Muslim na pag-aralan natin ang tungkol sa mga kabutihan, kailangan pag-aralan din natin ang tungkol sa mga kabaliktaran ng kabutihan. Halimbawa, yung nagpapasok sa atin sa Islam at naglalabas sa atin sa Islam. Dahil hindi natin alam o napapansin minsan sa ating kakulangan ng kaalaman na hindi natin alam na tayo pala ay lumalabas na sa ating religion. Al-Islam, nawakid, sabi nga natin, invalidator sa nagpapawalang visa o naglalabas sa atin sa ating din, sa ating Islam o sa ating iman. Al-Islam, literal, ibig sabihin ito ay submission o pagsuko o pagpapasako. Sa Sharia, ang ibig sabihin ng salitang Islam, istislam lillah bitawhid wa inqiyad lahu bita'a wa bara'atu minasyirk wa ahli. O sa ibang sa ibang taarif ng mga ibang ulama, wa khulus minasyirk wa ahli. So ito ang pinaka tamang pagpapaliwanag ng kahulugan ng salitang Islam, na unang-una sa lahat ay isuko at magpasakop tayo sa kaisahan o sa tawhid ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dahil ito ang asas ng din. Kung walang tawhid, walang pagsamba sa Allah Tabaraka wa Ta'ala, so walang Islam. At alam natin, ito ang unang-unang arkan ng Islam. Ito ang unang arkan ng iman. Ang paniniwala o pagtestigo na walang may karapatan ng pagsamba maliban sa Allah Azza wa Jalla. Istislam lillah bitawhid o pagpapasako, pagsuko sa tawhid o sa kaisahan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa kanyang oneness, na siya lamang ang nag-iisang Rabb, nag-iisang may karapatan ng pagsamba at nag-iisang may mga pambihirang katangian at mga pangalan o mga gawa na hindi kayang gawin ng sino man sa kanyang mga nilikha. At inqiyad lahu bita'a, pag-surrender o pagpapasakop, pagpapailalim sa pagsunod o obedience sa Allah Azza wa Jalla sa lahat ng kanyang pinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng kanyang pinagbabawal. Kaya kung sino ba na hindi magtaslim o i-submit ang kanyang sarili sa Allah Subhanahu, ito yung taong mutakabbir, yung taong merong tinatawag nating kibir o arrogant, katulad ng mga isang sipat na mga kafirin o ng mga kupar at ng mga muslimin. Wa bara'atun minasyirk o kulus minasyirk. Ito ang isa sa pinakamahalaga na taarif ng Islam, na walang Islam o walang tauhid o walang ibada sa Allah Azza wa Jal kapag walang pagtatakwil ng mga huwad na Diyos o ng mga huwad na sinasamba ng maliban sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. So walang ibada, hindi complete ang ating ibada, hindi matatawag na ibada ang ibada kapag walang bara'atun minasyirk o pagtatakwil o pag-reject o paglayo o hindi paniniwala sa lahat ng mga sinasamba ng maliban sa Allah Azza wa Jal. At wa ahli, at hindi lamang sa paglayo doon sa sinasambang huwad na Diyos, at pag-iwas at paglayo doon sa mga tao sumasamba sa kanila. Ahli, yung mga tao, yung mga people o yung mga tao na
involved sa pagsamba sa huwad na Diyos. Kasi halimbawa ngayon, maraming mga Muslim nakamix sila sa mga, halimbawa, sa mga hindi mga Muslim o sa kanilang society na ang society nila talaga hindi talaga purong Muslim ang pamahalaan. O minsan naman mayroong mga paaralan o eskwelahan ang mga kabataan na ang kanilang eskwelahan ay hindi Islam na eskwelahan ng mga Muslim. So kaya hindi natin karamihan sa mga ating anak lalo sa panahon na ito nakukumpuse sila na sa kanilang din. Nakukumpuse sila dahil nahaluan yung kanilang dahil na hindi sila yung wabara'atun minasyirk wa ahli yung sa mga tao na halimbawa darating ngayon isang pagdiriwang ng mga kupar, yung pagdiriwang na kapanganakan ang ginagawa ng huwad na Diyos. So marami mga Muslim sumasama dyan. Diba, Pasko o bagong taon at iba pa mga pagdiriwang na hindi naprobahan ng Sharia o ng Islam, marami mga Muslim na sumasama dahil sila nga ay nakumpis dahil hindi sila lumalayo sa ahli, sa mga taong kupar o musrikin Pabara'atun minasyirk wa ahli. So yan ang taarif ng Islam at yan ang mga taarif ng majority ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At pagkatapos nagbigay ang muallif rahimahullah ng dalil inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bago natin ipaliwanag yung aya o tafsir ng aya, ang usul ng ridda o nawakid ng Islam, ito ay isa sa mga issue na marami ngayong sa ating mga Muslim ay halimbawa yung tinatawag natin nagtatakfir o nagsasabi na ang tao na ay kafir o hindi Muslim lalabas sa Islam. Mayroong usul na tinatawag nating takfir. Hindi lamang ito basta sabihin natin ang tao na ay kafir labas sa Islam. So mayroong 4 na usul na binigay sa atin na prove ng Sharia ng kitab at saka ng Sunnah na ang unang-unang lalabas sa tao sa Islam o sa Muslim sa Islam hindi na lang katuroan ng mga propeta at mga sugo na napapaloob sa banal na aklat. Unang-una na ang isang tao na magkukumit ng rid ng murtad o lalabas sa Islam, kailangan na siya ay talagang walang paniniwala. Yung tinatawag natin i'tiqad. Talagang wala siyang paniniwala. Meron siyang mga hindi pinapaniwalaan, ano ba? Hindi niya pinaniwalaan totally. O meron mga bagay na hindi siya pinaniwalaan. Halimbawa, isa sa ating iman ay ang arkan ng iman, di ba? Yung arkan ng sitta. So, isa lamang doon ang i-deny natin o hindi natin paniniwalaan sa ating i'tiqad o sa ating akida sa labas ng tao sa Islam. Ito ay nawakid ng Islam. At alam natin ang akida o i'tiqad, ito ay nasa puso ng tao. Nasa puso ng tao. Pangalawa, ilalabas ang isang tao sa kanyang qaul al-kufur o shirk. Halimbawa, meron siya sinabi o salita. Nang salita na yan ay salitang disbelief o hindi pananampalataya o hindi paniniwala, ilalabas siya sa Islam. Halimbawa, sinabi niya, ang Quran, hindi ito salita ng Allah. Hindi yan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi propeta. Sa magitan lang ng salita. At yung salita na yan, talagang pinaniniwalaan din niya. Hindi yan. Kahit nga biro, minsan, ang qaul, kahit biro, ito ay maglalabas sa tao sa Islam. Merong mga aya sa Surah At-Tawbah. At kasama din dito, hindi lamang yung mga sinasabi natin kalimatul kufur na maglalabas sa tao sa Islam, maging yung mga akwal ng ibada. Halimbawa, sabihin natin, tumatawag ang isang tao sa jinn, o sa anghel, o sa propeta, o sa banal na tao, o sa patay. Ito ay di ba? Nasabi mo, prophet, tulungan mo ako, iligtas mo ako. O taong nakalibing sa libingan, ibigay mo sa akin yung kailangan ko. O jinn, tulungan mo ako. O sabihin natin, o anghel,
o yung nakalibing sa libingan na banal na tao, tulungan mo kami na magkaroon kami ng kayamanan, o yung asawa ko na magdalang tao, o iligtas mo kami. Ito ay kalimatul kufur at ilalabas ang isang tao sa Islam. Pangatlo ay yung PL o yung kanyang action o kilos, na ang isang tao ay magkukomit ng rida o ng kufur kapag siya ay merong mga kilos ng pagsamba o gawain ng mga kupar. Halimbawa, pagsujud ng maliban sa Allah Azza wa Jalla, pagsujud sa rebulto, sa patay, sa anghel, sa jin, sa nuno, sa punso, sa puno, sa bato, o sa sino bang, sa araw, sa buwan, o sa sino bang sinasamba ng maliban sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ano bang kilos, pagsujud, pagruko, o pagtataas ng kamay ng nagdudua, halimbawa, ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ay paglalabas sa tao sa Islam. Ito ay nawakid ng Islam sa pamagitan ng kanyang mga kilos o gawa. Pang-apat, syak. Syak, ano yung syak, brother? Pagdududa. Pag-aalinlangan o doubt. Kapag ang isang tao ay mayroong pag-aalinlangan, halimbawa sinabi niya bilang isang Muslim, sabi niya, ang Quran ba talaga galing sa taas? Ang propeta Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam talagang propeta? Totoo ba na meron talagang paraiso at impyerno? Meron siyang doubt. Meron ba talagang barsa? So yan ay syak sa kanya akida dahil isa sa mga syurut ng dukul sa Islam o ng syahadatu an la ilaha illallah, ano? Yakin. Yakin, katiyakan. Kapag ikaw ay nagsyahada, kailangan nakuha mo ang sa mga kondisyon o syurut ng syahadatu an la ilaha illallah, ang yakin. Kaya kung ikaw ay merong doubt, so ito ay, kaya merong mga Muslim na, merong ako nakausap, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, wa yadu billah. Sabi, ako half Muslim, half Christian. So ano dito? Siya. Meron siyang pag-aalilangan sa kanyang religion. Kasi pag sinabing Islam, pag sinabing kufur, disbeliever, dalawa lang yan. Nananampalataya at hindi nananampalataya. Muslim at hindi Muslim. Hindi pwedeng half Muslim, half ano. Wala tayong makikita sa kitab at saka sa sunnah na ganyang uri ng paniniwala na ako ay half Muslim at ako ay half kafir o half musyrik. Wala tayong nakikita ang ganyan. So kaya yan ay nawakid ng Islam. Nakapagpawalang bisa ng Islam. At ang mga tinatawag nating syurut ng takfir, ito ay napakahalaga sa mga Muslim, lalo-lalo na yung mga halimbawa, walang sapat na kaalaman o ang ordinaryo lang ating pag-aaral sa Islam. Kasi isa sa mga common ngayon yan, nasabihin kafir. So ito ay isa sa mga danger o napaka-danger na bagay ang pagtatakfir o pagsasalita ng isang tao ay disbeliever. So kailangan yan ay authenticated ng kitab at saka ng sunnah na yan talaga ay tao na yan ay kafir at siya ay ahlun nar, people of hellfire. Ano ba katulad si Abu Lahab, sinabi na Allah Azza wa Jalla sa Quran. Si Abu Jahal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Pharaoh, nabanggit ng kitab at saka ng sunnah. So ito ay talagang clear sa atin na yan ay hukuk ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. So kaya ang syurut ng takfir, una, kailangan ang isang tao ay nasa sapat na pag-iisip. Hindi pwede rito i-judge ang isang taong magjinon o walang pag-iisip. Pangalawa, yung nasa sapat na gulang, hindi ka rito accountable ng isang bata na wala pang kakayahan na malaman ang tama at mali. Kung tinatawag natin tamyiz bain al-haq wal batil. Walang tama at mali o katotohanan. At pangatlo, ay yung tinatawag natin ikhtiyar, na talagang pinili niya ang pagpunta sa kufur.
Kasi isa sa mga excuse ng yung tinatawag nating mukri o ikra, yung pinersa siya, di ba? Katulad ni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinersa siya. Merong ayat tungkol sa kanya na siya ay ang kanyang iman mutmain. Pagkatapos yun ng ng propeta, ano bang naramdaman? Sabi niya, ako ay mutmain sa iman. Sabi niya, so, pag ginawa sa ulitin mo ulit. Pero sabi nga ng mga ahlul ilm na kapag minsan, mas mabuti ang magsabar kahit dumating sa iyong kamatayan. Pero ito ay ruksa na pinagkaloob ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng Quran at ng Sunnah, na kapag ikaw ay pinersa, na talaga naman ang puso mo ay panatag sa paniniwala sa Allah tabarak wa ta'ala, sa Islam, so walang problema na magsalita ka ng laban sa katuruan ng Islam. Pang-apat ay yung tinatawag nating intensyon sa pamagitan ng yung pagkakamali at nakalimutan. Halimbawa, ito ay talagang hindi sinasadya at ito ay nakalimutan. Talaga nakalimutan. Tutukoy natin dito yung tunay nakalimutan. So ito ang mga syurut. At kailangan, sabi nga ng mga ulama, na kailangan talagang ninawin mabuti ang mga balakid o mga harang para ang isang tao huwag pumunta o lumabas sa katulad nga nung tinatawag nating mukra o yung ikra, katulad na nangyari kay Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu at sa iba pa mga sahaba radhiyallahu alaihim. So sabi rito ng